Ang aking pawis at dugo ay naging pambili ng luho ng iba. Habang nagkakasugat ang aking mga kamay sa pagluluto ng kakanin, siya namang haplos ni Romel sa balat ng kanyang kabit. Wala ka ng silbi. Umalis ka na. Ang malamig niyang utos nang makuha ang titulo ng bahay ko. Ngunit ang akala nilang mangmang ay ang mismong wawasak sa kanilang kaharian. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Babangon ako mula sa mga abo. Handa na ba silang tikman ang mapait na sukli ng kanilang kasakiman? Wala ka ng silbi, Ana. Tapos na ang papeles, kaya bumaba ka na sa sasakyan ko. Ang malamig at walang pusong tinig ni Romel ay tila isang patalim na direktang humiwa sa dibdib ni Faustina. Kasabay ng mga salitang iyon ay ang marahas na pagtulak niya sa balikat ng kanyang asawa palabas ng sasakyan. Bumagsak si Ana sa maalikabok at mapulang lupa ng masukal na kalsada. Bago pa man siya makabawi ng balanse, buong lakas na isinara ni Romel ang pinto ng kotse na iwan ang nakakapasong init ng singaw ng makina na humampas sa balat ni Ana. Sa pag-andar ng sasakyan palayo, naaninag pa ng kanyang mga luhaang mata ang pag-ilaw ng screen ng cellphone ni Romel na nakapatong sa dashboard. Isang mensahe mula kay Mirela, ang malinaw na nakaukit doon, nagpapatunay ng lahat ng kasinungalingan. Nasa pangalan na natin ang bahay, babe. Umuwi ka na at mag-celebrate tayo. Unti-unting lumuhod si Ana sa mainit na semento habang pinapanood ang papalayo at naglalahong sasakyan ng lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar. Ang kanyang lumang bag na yari sa pinagtagpi-tagping tela ay nakakalat ngayon sa alabok, kasama ang ilang piraso ng puto at biko na maingat niyang binalot kaninang madaling araw. Idinilat niya ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang kanyang sariling mga kamay. Puno iyon ng mga paltos, magaspang at namumula dahil sa araw-araw na paghahalukay ng mainit na malagkit sa malaking kawa. Maibigay lamang ang bawat sentimong kikitain niya para sa pangangailangan ng kanyang asawa. Ang mga kakaninsanang iyon ay inihanda niya ng buong pagmamahal para sa paglabas ng kanyang biyenan na si Doña Cora mula sa ospital. Ngayon, ang mga paboritong kakaninang matanda ay nayuyurakan na sa lupa. Eksaktong larawan ng kung paano ginamit at itinapon ng pamilyang yon ang kanyang buong buhay at pagkatao. Walang lumabas na tinig sa kanyang lalamunan. Tila may nakabarang makapal na tinik na pumipigil sa kanyang paghinga habang ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumabagsak. Ang tanging nadarama niya ay ang panghihina ng kanyang mga tuhod at ang manhid na kirot na gumagapang mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang utak. Hindi siya sumigaw at lalong hindi siya nagwala. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na walang tunog. Yung sakit na unti-unting lumalamon sa natitirang piraso ng pag-asa sa loob ng dibdib ng isang nagmamahal. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang dahan-dahan niyang pulutin ang isang nadurog na puto mula sa putikan. Maingat niyang pinunasan ang alikabok na dumikit dito na para bang sa paglilinis niya sa simpleng pagkain ay maililigtas din niya ang kanyang gumuhong dignidad. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Dahil nakuha na nila ang kaisa-isang pamanang nag-uugnay sa kanyang mga namayapang magulang. Sa paglipas ng mga oras na tila tumigil ang pag-ikot ng mundo, pinilit ni Ana na ibangon ang kanyang nanghihinang katawan at pinulot ang marumi niyang bag. Nilakad niya ang mahabang daan pabalik sa lumang bahay na kinalakihan niya. Ang tahanang buong puso niyang isinangla dahil sa pagmamakaawa ni Romel na kailangan daw ng malaking pera para sa operasyon ng ina nito. Ang bawat hakbang niya ay mabigat na, tila may nakakabit na kadena sa kanyang mga paa. Ang kalangitan ay unti-unting nagdilim, tinatakpan ng mabibigat at maiitim na ulap ang sikat ng araw. Nagsimulang bumagsak ang malalaking patak ng ulan, hinuhugasan ng alikabok sa kanyang mukha at sumasabay sa walang patid na pag-agos ng kanyang mga luha. Ang panlamig ng hangin ay nanunuot sa kanyang manipis na damit, ngunit mas malamig na katotohanan ang sumalubong sa kanya
Pagdating sa tapat ng kanyang sariling bakuran, ang lumang pinto ng kahoy na dati ay laging bukas para salubungin siya ay nakasara na. Sa halip na ang pamilyar na kandado na binili pa ng kanyang ama noon, isang makapal, bago at mabigat na kadenang bakal ang nakapulupot ngayon sa trangkahan. Ang susi sa kanyang sariling tahanan, ang huling kanlungan ng kanyang mga alaala, ay wala ng silbi. Pinalitan na nila ito at pinalayas na siya sa sarili niyang buhay. Habang patuloy na bumubuhos ang ulan na bumabasa sa kanyang buong katawan, napakapit si Ana sa malamig na bakal ng gate habang dahan-dahang napapaupo sa basang semento. Tanging ang mapait na tanong na lamang ang naiwan na naglalaro sa kanyang wasak na isipan. Paano siya mabubuhay ngayon kung ang tanging mundong alam niya ay ipinagkait na sa kanya? At saang sulok ng malupit na syudad na ito, siya hihimlay ngayong gabi. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang gumagapang sa mga buto ni Ana habang siya ay naglalakad ng walang katiyakan sa ilalim ng madilim na kalangitan. Ang bawat butil ng ulan na humahagupit sa kanyang balat ay tila mga maliliit na karayom na nagpapaalala sa kanya na wala na siyang matutuluyan. Ang kanyang mga paa na nakasuot lamang ng lumang tsinelas ay humahakbang sa gitna ng malalalim na puddles ng tubig. Ngunit tila hindi na niya alintana ang dumi o ang panganib ng kalsada. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat sa kanyang dibdib na mas matindi pa kaysa sa basang damit na nakadikit sa kanyang katawan. Narating niya ang terminal ng bus, isang lugar na dati ay puno ng ingay at buhay. Ngunit ngayon ay tila isang malawak at malungkot na sementeryo ng mga pangarap. Naghahanap si Ana ng isang sulok na hindi gaanong nababasa ng ulan. Nakakita siya ng isang lumang pwesto ng tinda na tanging mga punit-punit na binalot na nilon lamang ang nagsisilbing proteksyon. Dito siya sumiksik, niyayakap ang kanyang sariling mga tuhod habang nanginginig ang kanyang buong pagkatao. Ang amoy ng basang semento, usok ng lumang makina at ang mapait na amoy ng basura ay naging kanyang kasama sa gitna ng katahimikan na paminsan-minsang binabasag ng malayo at paos na busina ng mga sasakyan. Sa gitna ng kanyang pagtulala, isang anino ang dahan-dahang lumapit. Ang amoy ng matapang na alak ay unang sumalubong sa kanyang pangamoy bago pa man niya makita ang mukha ng lalaking lulugo-lugo na naglalakad. Ang lalaki ay tumigil sa harap niya. Ang mga mata nito ay mapungay at puno ng malisya habang pinagmamasdan ang basang-basang katawan ni Ana. "Uy, bakit nag-iisa ka rito? Mukhang kailangan mo ng kasama Ang mabulol na wika nito habang sinusubukang abutin ang balikat ng babae siya. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Ana sa takot. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo, ngunit tila ipinako ang kanyang mga paa sa malamig na sahig. Bago pa mandapo ang maruming kamay ng lalaki, isang matalas at pamilyar na tinig ang pumailan lang mula sa kabilang bahagi ng terminal. "Subukan mong ituloy, yang binabalak mo, at makakatikim ka ng hagupit ng walis na ito." Isang matandang babae si Tita Flor, ang mabilis na lumapit habang bitbit ang kanyang gamit sa pagtitinda. Ang kanyang muka ay puno ng puot habang tinititigan ang lasing na lalaki. Walang nagawa ang lalaki kundi ang bumulong ng mga hindi maintindihan na salita bago dahan-dahang lumayo at naglaho sa dilim. Mabilis na binalingan ni Tita Flor si Ana. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding habag. "Diyos ko, Ana. Anak, anong nangyari sa'yo? Bakit ka narito sa ganitong kalagayan?" Walang nagawa si Ana kundi ang mapahikbi at isubsob ang kanyang muka sa mga palad ni Tita Flor. Ang mga hikbi na matagal niyang kinimkim ay tuluyan ng kumawala, nagpapaalingaw-ngaw ng isang pait na tanging isang taong nawalan ng lahat ang makakaintindi. Inalalayan siya ni Tita Flor patungo sa isang maliit na bangketa sa loob ng sarili nitong stall. Kinuha ni Tita Flor ang isang kupas na kumot na may amoy ng kalinga at dahan-dahang ibinalot sa nanginginig
Nabalikat ni Ana. Kumuha rin siya ng isang maliit na bote ng puting langis at dahan-dahang hinaplos ang naninigas na leeg at mga kamay ng dalaga. Huminga ka ng malalim, Ana. Nandito na ako. Hindi kita pababayaan. Ang malumanay na wika ng matanda. Sa bawat haplos ng langis na yon, tila may init na muling dumadaloy sa nagyayelong puso ni Ana. Sa kabila ng baho at hirap ng Benixi, nakahanap siya ng isang maliit na paraiso ng kaligtasan. Nang medyo kumalma na ang kanyang paghinga, kinuha ni Tita Flor ang isang piraso ng pahayagan na ginamit niyang pambalot ng kanyang mga tinda kanina. Inayos niya ito sa harap ni Ana upang gawing sapin sa pagkain. Ngunit nang mailatag ang papel, tila tumigil ang paghinga ni Ana. Sa harap ng kanyang mga mata, sa ilalim ng malabong ilaw ng bumbilya, ay ang isang malaking larawan sa pahina ng negosyo. Doon ay nakangiti si Romel. Suot ang isang mamahaling tuksido habang nakaakbay kay Mirella na nagniningning sa kanyang pulang bestida. Ang headline ay tila isang sampal na muling gumising sa kanyang natutulog na galit. Ang bagong mukha ng tagumpay, Villanueva Construction and Mirella Sandoval Partnership. Ang mga kakanin na pinaghirapan ni Ana, ang bahay na kanyang isinangla, at ang bawat patak ng kanyang pawis ay naging hagdanan pala para sa kaligayahan ng 2 taong pumatay sa kanyang dangal. Habang pinagmamasdan ni Ana ang masayang mukha ng kanyang asawa sa maduming pahayagan, naramdaman niya ang isang kakaibang tibok sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang tibok ng takot, kundi ang simula ng isang malamig at matalas na determinasyon. Kung ang kalsadang ito ang dulo ng kanyang pagiging biktima, ito rin ba ang magiging simula ng kanyang muling pagkabuhay? Ang matatayog na salamin ng gusali ng Villanueva Construction ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Tila nangungutya sa gusot-gusot at maruming anyo ni Ana na nakatayo sa tapat nito. Ang bawat palapag ng gusaling iyon ay itinayo mula sa bawat sentimong kinuha sa kanya. Ngunit sa paningin ng mundo, siya ay isa lamang mantsa sa malinis at marangyang paligid. Huminga ng malalim si Ana. Pilit na pinatitibay ang kanyang loob habang bitbit ang kanyang lumang bag. Sa bawat hakbang niya patungo sa malawak na pintuang kristal, nadarama niya ang panghuhusga ng mga taong nakasuot ng mamahaling baro na nakakasabay niya sa paglakad. Miss, bawal dito ang namamalimos. Doon ka sa labas. Ang malamig at mayabang na tinig ng gwardiya ang sumalubong sa kanya. Ang marahas na pagharang ng lalaki gamit ang kanyang braso ay naging sanhi upang muntik nang mawalan ng balanse si Ana. Tumingala ang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, ngunit may bakas ng natitirang dangal. Hindi ako namamalimos. Asawa ako ni Romel Villanueva. Kailangan ko siyang makausap. Ang mahina ngunit malinaw niyang sagot. Ang gwardiya ay nagpakawala ng isang mapang-uyam na ngiti bago siya marahas na tinulak palabas. Ang malakas na puwersa ay nagdulot ng masakit na pagkiskis ng kanyang mga siko sa magaspang na semento ng bangketa. Dahilan upang mabitawan niya ang kanyang bag at kumalat ang ilang piraso ng kanyang gamit. Sa gitna ng kahihiyang iyon, isang marangyang sasakyan ang huminto sa harap ng gusali. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng balot ng mamahaling alahas at may tindig na tila reyna, si Doña Cora. Sa halip na tulungan ng kanyang manugang, tumayo lamang ang matanda at pinanood ang kaawa-awang kalagayan ni Ana habang ang mga tao sa paligid ay nagsisimulang magbulungan. Dahan-dahang lumapit si Doña Cora. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang pekeng pighati na tila nakikiramay sa harap ng publiko. Diyos ko, Ana, anong ginagawa mo rito? Look at yourself. You're making a scene. Ang malumanay ngunit nakakalasong wika ng matanda habang dahan-dahang hinahaplos ang balikat ni Ana. Iho, pasensya na kayo. My daughter-in-law is having a mental breakdown. Masakit man tanggapin. Pero nabaliw na siya sa hirap simula nang iwan niya kami. Ang bawat salita ni Doña Cora ay tila isang dahan-dahang paglubog ng balisong sa puso ni Ana.
Ginagawa siyang may sakit sa isip sa harap ng lahat upang mawalan ng kredibilidad ang anumang sasabihin niya. Nais sumigaw ni Ana. Nais niyang sabihin sa lahat na ang matandang ito ang kumuha ng huling pera niya. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinakpan ng makapal na buhangin. Bago pa man muling makapagsalita si Doña Cora, isang anino ang tumakip sa sikat ng araw na tumatama sa mukha ni Ana. Isang kamay na malinis, matatag, at may init ng tunay na pagkalinga ang inilahad sa harap niya. "Miss, are you all right? Hayaan mong tulungan kita." Tumingala si Ana at nakita ang isang lalaking may seryoso, ngunit mabait na mukha. Si Attorney Felimon Arceo. Hindi pinansin ng lalaki ang masasamang tingin ni Doña Cora. Sa halip, maingat niyang inalalayan si Ana na tumayo at kinuha ang kanyang mga nakakalat na gamit. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam si Ana ng isang pagtrato na hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang tao. Dinala ni Felimon si Ana sa isang maliit at tahimik na karinderya sa kabilang kalsada. Hindi siya nagtanong, hindi siya nanghusga. Lumingon siya sa tindera at umorder ng isang mangkok ng mainit na sopas. Ang pag-uusok ng sabaw at ang mabangong amoy ng bawang ay tila isang yakap na unti-unting nagpapakalma sa nanginginig na katawan ni Ana. "Uminom ka muna. You need to get your strength back." Ang malumanay na utos ni Felimon habang inilalapit ang baso ng maligamgam na tubig. Pinagmasdan ni Ana ang lalaki. Ang malinis nitong suot ay malayo sa kanyang kinalalagyan, ngunit ang mga mata nito ay walang bakas ng pandidiri. Habang hinihigop ni Ana ang sopas, ang bawat patak ng mainit na sabaw ay tila nagtutunaw sa yelo ng kanyang kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang kinuha ni Felimon ang isang panyo at iniabot ito kay Ana upang punasan ang mantsa sa kanyang pisngi. Ang simpleng galaw na iyon ay nagdulot ng isang kakaibang pintig sa dibdib ni Ana. Isang pakiramdam na tila nakalimutan na niya kung paano maramdaman. Sa gitna ng katahimikan, inilabas ni Ana mula sa kanyang bag ang isang gusot na papel na naglalaman ng mga listahan ng utang at mga transaksyong kabisado niya. Ibinaba ni Felimon ang kanyang suot na salamin matapos sulyapan ng papel. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at ang kanyang mga kilay ay nagtagpo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ana. Ang kanyang tinig ay naging mas malalim at puno ng bigat. "Hindi lang ito basta agawan ng bahay, Ana. Ang mga dokumentong ito, ang bawat pirma mo rito, ay ginamit upang magtago ng isang mas malaking krimen. If this is true, you're not just a victim of a bad marriage. You are the key to bringing down an entire empire of lies." Napahawak si Ana sa gilid ng mesa, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Sa gitna ng sopas na nagbibigay ng init, isang malamig na takot ang muling bumangon. Gaano nga ba kalalim ang hukmong pinaglagyan sa kanya ng lalaking minahal niya? Ang loob ng opisina ni Attorney Felimon ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang bawat hininga ay may katumbas na bigat. Ang tanging ingay na naririnig ay ang banayad na pag-ugong ng aircon at ang bawat dahan-dahang paglipat ng mga pahina ng dokumento sa ibabaw ng lamesang gawa sa madilim na kahoy. Nakaupo si Ana sa harap ng abogado. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa kanyang kandungan habang pinapanood ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Felimon. Ang bawat galaw ng mga mata ng lalaki habang sinusuri ang mga papeles ay nagdudulot ng panibagong kaba sa dibdib ni Ana. Isang kaba na humihigpit sa kanyang lalamunan. Ibinaba ni Felimon ang isang makapal na folder at tumingin ng diretso kay Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng habag. Ngunit mayroon ding bahid ng matinding galit para sa kawalang katarungang natuklasan niya. "Ana, hindi lang ito basta pagkuha sa bahay mo. Ang kumpanyang itinayo ni Romel sa ilalim ng pangalan mo ay isang shell company. Ginamit nila ang pirma mo para kumuha ng malalaking pautang at puhunan mula sa mga tao sa paligid niyo.
Dahan-dahang iniharap ni Philemon ang isang listahan ng mga pangalan. Sa bawat pangalang nakasulat doon, tila may isang malakas na hampas ng alon na tumatama sa mukha ni Ana. Nakita niya ang mga pangalan ng mga kapwa niya tindera, mga driver ng jeep na suki niya sa kakanin, at ang pangalang nagpatigil sa tibok ng kanyang puso, si Tita Flor. Ang bawat sentimo na pinaghirapan ni Tita Flor mula sa pagtitinda sa ilalim ng init ng araw ay nawala dahil sa isang dokumentong pinirmahan ni Ana dahil sa tiwala niya kay Romel. Ang bigat ng kahihiyan ay tila isang higanting bato na pilit na lumulubog sa kanyang dibdib, dahilan upang hindi siya makatingala. Diyos ko, attorney, pati si Tita Flor, ginamit nila ako para nakawan ang mga taong wala na ngang makain. Ang boses ni Ana ay nanginginig. Bawat salita ay tila isang hibla ng telang, unti-unting napupunit. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa matinding hiya para sa mga taong itinuring siyang pamilya. Tumayo si Philemon at lumapit sa kanya. Iniaabot ang isang baso ng tubig, ngunit nananatiling may respeto sa distansya. Hindi mo ito kasalanan, Ana. You were manipulated, pero kailangan nating kumilos bago nila mabura ang lahat ng ebidensya. Ang kumpanyang ito ay nakatakdang ideklarang bangkarote sa susunod na buwan. Kapag nangyari yun, mawawala na ang lahat ng pag-asa na mabawi ang pera ng mga tao. Ipinaliwanag ni Philemon na ang tanging paraan ay ang makakuha ng kopya ng tunay na ledger o talaan ng mga transaksyon na tiyak na itinatago sa loob mismo ng opisina ni Romel at Mirella. Ngunit paano makakapasok ang isang babaeng itinuring na nilang basura sa loob ng kanilang kaharian? Bumalik si Ana sa maliit na silid na tinutuluyan niya pansamantala sa likod ng stall ni Tita Flor. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa isang lumang salamin na may mga lamat sa gilid. Ang babaeng nakikita niya ay pagod, sugatan, at tila ba wala nang natitirang lakas. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang mukha ni Doña Cora na tinatawag siyang baliw at ang tawang nakakaasar ni Romel, isang kakaibang init ang gumagapang sa kanyang mga ugat. Hindi na siya pwedeng maging si Ana na umiiyak lamang sa sulok. Kailangan niyang maging isang anino na hindi nila mapapansin, isang hangin na lalamon sa kanilang mga kasinungalingan. Kinuha ni Ana ang isang matalas na gunting mula sa kanyang basket ng tahiin. Ang bawat tunog ng pagbukas at pagsara ng talim ng gunting ay tila isang formal na deklarasyon ng kanyang pagbabago. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na dati ay hinahaplos ni Romel habang nagsasabi ng mga palsong pangako. Sa isang mabilis at matatag na galaw, ginupit niya ang mahahabang hibla nito hanggang sa umabot na lamang ito sa kanyang balikat. Ang mga luma at mahahabang hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila mga bahagi ng kanyang lumang pagkatao na tuluyan na niyang binibitawan. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang matalas at malamig na determinasyon. Tumingin siya sa kanyang refleksyon at hindi na ang biktima ang kanyang nakita. Magsisimula ako sa ibaba, doon sa lugar na hindi nila ako lilingunin dahil sa sobrang baba ng tingin nila sa akin. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan, isang mapanganib na laro sa gitna ng mga lobo. Sa kanyang pagpasok sa loob ng kumpanya bilang isang hamak na tagalinis, magagawa kaya niyang tiisin ang bawat sipa at mura upang mabawi ang lahat ng ninakaw sa kanya o tuluyan lamang siyang lalamunin ng kadiliman ng pamilyang Villanueva? Ang bawat hakbang ni Ana sa loob ng makintab na lobby ng Villanueva Construction ay tila isang pagpili na lumubog sa isang malalim at madilim na karagatan. Ang malamig na haplos ng aircon sa kanyang balat ay hindi nagbigay ng ginhawa, kundi isang uri ng panginginig na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang mga buto. Nakasuot siya ng isang kupas na asul na uniforme ng janitress. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng puting surgical mask at ang kanyang buhok na dati
ay mahaba at maipagmamalaki ay nakatago na ngayon sa ilalim ng isang itim na hairnet. Sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa loob ng isang masikip na hawla. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang mga mata sa sahig. Hoy baguhan, huwag kang tatayo-tayo lang dyan. Kunin mo ang mop at simulan mo na sa dulo ng pasilyo. Ang matinis at walang pasensyang tinig ng supervisor ang bumasag sa kanyang iniisip. Ang pagbuhos ng tubig mula sa gripo patungo sa plastik na timba ay lumikha ng isang mabigat na tunog na tila ba ang bawat patak ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Binuhat ni Ana ang mabigat na timba. Ang bigat nito ay nagdulot ng pananakit sa kanyang mga brasong puno. Pa rin ang mga bakas ng paltos mula sa pagluluto. Gayunpaman, mas masakit ang katotohanang kailangan niyang magpakaaba sa mismong lugar kung saan siya dapat ang kinikilalang asawa ng may-ari. Habang maingat niyang kinukuskos ang puting tile sa tapat ng mga opisina, narinig niya ang tunog ng mga ginituang pintong bumubukas. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita niya ang isang pares ng mamahaling sapatos na itim na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanyang direksyon. Kilala niya ang bawat kislap ng sapatos na yon, si Romel. Kasunod nito ay ang marahang pagtapak ng mga high heels na kulay ginto. Si Mirella, ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Mirella, ay humalo sa amoy ng ginagamit niyang disinfectant, isang halo na nagdulot ng pait sa kanyang lalamunan. Nanatiling nakayuko si Ana, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng mop hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Narinig niya ang malanding tawa ni Mirella habang nakakapit sa braso ni Romel. Babe, I think we should redecorate your office next week. Masyadong formal, I want something more modern. Ang wika ng babae, sumagot si Romel ng may lambing na kailanman ay hindi narinig ni Ana sa loob ng maraming taon. Anything you want, sweetheart. Ikaw naman ang tunay na reyna ng kumpanyang ito. Ang bawat salitang iyon ay tila mga bubog na pilit isinisiksik sa puso ni Ana. Ang lalaking pinaglingkuran niya, ang lalaking ipinagluto niya sa gitna ng init ng kalan, ay tinatawag na ngayong reyna, ang babaeng nagnakaw ng kanyang buhay. Lumipas ang mga oras, at ang katawan ni Ana ay tila ba bibigay na sa sobrang pagod, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling matalas. Binibilang niya ang bawat taong pumapasok sa silid ng mga record, pinagmamasdan ang bawat pag-ikot ng mga security camera, at kinabisado ang bawat sulok ng gusali. Sa gitna ng kanyang paglilinis sa tapat ng elevator, bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang figurang nagpatahimik sa kanyang buong pagkatao. Si Doña Cora, suot ang kanyang kulay lila na terno at may dalang mamahaling bag, ay naglalakad ng may pagmamataas na tila ba pagmamay-ari niya ang buong mundo. Nagkataon na sa paghakbang ni Doña Cora ay bahagyang tumalsik ang tubig mula sa timba ni Ana sa dulo ng sapatos ng matanda. Tumigil ang mundo ni Ana. Ang pag-atras ni Doña Cora at ang matalim nitong tingin ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng pasilyo. Ano ba? Are you blind? Look at what you did to my shoes! Ang sigaw ng matanda na umalingaw-ngaw sa buong palapag. Mabilis na lumuhod si Ana, kinuha ang kanyang basahan, at sinimulang punasan ang sapatos ni Doña Cora ng may nanginginig na mga kamay. Nanatili siyang nakayuko, pinipigilan ang bawat luhang nais kumawala sa kanyang mga mata. Tumigil ang pagsigaw ni Doña Cora nang mapansin niya ang mga kamay ng janitress. Ang matanda ay nagnakaw ng isang masusing tingin sa mga matang nakikita niya sa pagitan ng maskara at hairnet. Dahan-dahang yumuko si Doña Cora. Ang kanyang mukha ay naging kasing lapit sa mukha ni Ana na tila ba sinusubukang butasin ang balabal ng disguise nito. Ang matanda ay nasingkit ang kanyang mga mata, isang malamig na hinala ang gumuhit sa kanyang mukha habang tinititigan ang bawat kurap ng mga mata ni Ana. Sandali lang,
Parang pamilyar sa akin ang mga mata na yan. Ang mahina at mapanganib na bulong ni Doña Cora na nagpabato sa buong katawan ni Ana. Ang bawat kurap ng mga mata ni Ana sa ilalim ng matalas na titig ni Doña Cora ay tila isang nakamamatay na pagsusugal sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nadarama niya ang pagtagaktak ng malamig na pawis sa kanyang likuran habang ang matanda ay nananatiling nakayuko. Tinititigan ang kanyang bawat galaw na tila isang lawin na naghahanap ng butas sa kanyang biktima. Ngunit bago pa man tuluyang makilala ng matanda ang mga mata ng kanyang manugang, mabilis na nagpakawala ng isang serye ng malalakas na ubo si Ana. Pilit na inilalayo ang kanyang mukha habang hawak ang kanyang maskara. Ang pandidiri sa mukha ni Doña Cora ay mabilis na pumalit sa kanyang hinala. Agad siyang umurong at nagtakip ng ilong gamit ang isang panyong may burdang ginto. Tila ba ang hangin sa paligid ng janitress ay puno ng nakamamatay na peste. Umalis ka sa harap ko, maruming babae. Hindi ko alam kung bakit kumukuha ang kumpanyang ito ng mga taong may sakit. Ang mataray na asik ng matanda bago nagmamadaling naglakad patungo sa opisina ni Romel. Nakahinga ng maluwag si Ana, ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi nagtagal. Mula sa kabilang panig ng pasilyo, lumabas si Mirela na may bitbit na baso ng kape. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ng babae nang makita si Ana na muling lumuluhod upang punasan ng sahig. Sa isang sadyang pagkilos, itinulak ni Mirela ang timba ng maruming tubig gamit ang dulo ng kanyang sapatos, dahilan upang umapaw ang maitim at mabahong likido sa buong sahig na kinalilinis pa lamang ni Ana. Oops, my bad. Mukhang kailangan mong ulitin ang trabaho mo, Manang. Make sure it's sparkling clean, okay? Ayaw ni Romel nang madumi ang dinadaanan niya. Ang wika ni Mirela bago humalakhak ng mahina at pumasok sa opisina. Napakagatlabi si Ana. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa basahan habang ang kanyang dibdib ay naglalagablab sa galit. Gayunpaman, sa halip na sumuko, ginamit niya ang pagkakataong yon upang gumapang sa ilalim ng desk habang naglilinis. Doon, sa ilalim ng mga anino ng kasangkapan, napansin niya ang isang piraso ng papel na nahulog mula sa basurahan ni Mirela. Nakasulat doon ang isang mahabang serye ng mga numero ng account na hindi pamilyar sa kanya, kasama ang isang pangalan ng bangko sa ibang bansa. Gamit ang kanyang pambihirang memorya, itinuon ni Ana ang kanyang buong atensyon sa mga numerong yon. Itinanim ang bawat guhit at kurba nito sa kanyang isipan na tila ba nakaukit sa bato. Natapos ang mahaba at nakakapagod na shift ni Ana nang ang araw ay tuluyan ng lumubog. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tila ba hinihiwa ng kutsilyo sa sobrang pagod. At ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa bawat hakbang palabas ng gusali. Sa dilim ng kalsada, malayo sa mga security camera, napansin niya ang isang pamilyar na sasakyan na naghihintay sa sulok. Lumabas si Attorney Felimon mula sa loob. Ang kanyang mukha ay bakas ng pag-aalala nang makita ang anyo ni Ana. Hindi na siya nagdalawang isip na lapitan ng babae. Inalalyan niya ito sa braso nang tila ba mawawalan ito ng balanse. Ang init ng kanyang mga daliri na dumaan sa balat ni Ana ay tila isang lunas sa libu-libong latay ng kahihiyang natanggap niya sa loob ng gusaling iyon. You did well today, Ana, pero tingnan mo ang sarili mo. Halos hindi mo na maigalaw ang mga kamay mo. Ang malumanay na wika ni Felimon habang iniaabot ang isang maliit na puting bendahe. Maingat niyang kinuha ang kamay ni Ana, dahan-dahang nilinis ang sugat na nakuha nito mula sa pagkuskos sa sahig at binalot ito ng may matinding ingat. Ang bawat haplos ni Filimon ay puno ng respeto, isang uri ng pagkalinga na naging banyaga na sa buhay ni Ana sa loob ng maraming taon. Sa sandaling iyon, ang pagod ay tila panandaliang naglaho, napalitan ng isang mahinang kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata.
Nadama ni Ana ang isang pamilyar na init sa kanyang mga pisngi habang nakatingin sa tapat na mga mata ng abogado. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng maramdaman ni Ana ang walang humpay na panginginig ng kanyang lumang cellphone sa loob ng bulsa ng kanyang uniforme. Ito ang lumang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Ang numerong tanging si Romel lamang ang nakakaalam. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, tiningnan niya ang screen at nakita ang pangalan ng lalaking pumatay sa kanyang kaluluwa. Sinagot ni Ana ang tawag ng walang anumang tunog at mula sa kabilang linya, narinig niya ang boses ni Romel na gumaralgal, puno ng amoy ng alak at isang uri ng desperasyon na hindi niya inaasahan. Ana, nasaan ka na ba? I'm so tired. Kailangan kita, Ana. Bumalik ka na sa akin, please. Ang boses na yon na dati ay nagpapatibok sa kanyang puso ay nagdulot ngayon ng isang malamig na kilabot sa kanyang buong pagkatao. Habang nakatingin kay Filimon na hawak pa rin ang kanyang kamay, isang tanong ang naglaro sa isipan ni Ana. Ito ba ay simula ng panibagong panlilinlang o ang unang bitak sa kaharian ng kasinungalingan ni Romel? Ang bawat salita ni Romel sa kabilang linya ng telepono ay tila mga lason na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Ana. Pagkatapos ng tawag na yon, napagkasunduan nilang magkita sa isang liblib na bahagi ng parke malapit sa simbahan, kung saan ang amoy ng natutunaw na kandila at ang halimuyak ng mga bulaklak ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Nakatayo si Ana sa ilalim ng isang matandang puno. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa bulsa ng kanyang manipis na jacket habang pinagmamasdan ang paglapit ni Romel. Ang lalaki ay lulugo-lugo, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay mapupula sa labis na pag-inom. Sa isang iglap, tila bumalik ang alaala ni Ana sa mga gabing hinintay niya ito ng may pagmamahal. Ngunit ngayon, tanging isang malalim na pagod na lamang ang kanyang nararamdaman. Ana, salamat at pumunta ka. Patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ang lahat ng nangyari. Ang pabulong na wika ni Romel habang sinusubukang abutin ang kamay ni Ana. Ang kanyang hininga ay naging mabigat sa amoy ng alak at ang kanyang tinig ay gumaralgal sa isang pilit na emosyon. Alam mo naman si Mama, siya ang nagplano ng lahat tungkol sa bahay niyo. Pinilit lang niya ako. Please, Ana, sabihin mo sa abogado mo na itigil na ang kaso. Pamilya pa rin tayo, hindi ba? Ang bawat kataga ay tila isang dahan-dahang paghatak sa puso ni Ana pabalik sa dati niyang buhay ng pagtitiis. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga labi, isang bahagi ng kanyang pagkatao, ang nais pa ring maniwala. Ngunit ang hapdi ng mga paltos sa kanyang kamay ay nagsilbing angkla sa katotohanan. Bago pa man makasagot si Ana, ang tunog ng mabibigat na hakbang sa tuyong mga dahon ay pumailan lang. Mula sa dilim ay lumabas si Doña Cora. Suot ang isang mamahaling itim na balabal at may tindig na tila ba siya ang may-ari ng buong paligid. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang pagsisisi. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng mapanganib na kapangyarihan. Tama na ang drama, Romel. Ang malamig na asik ng matanda bago binalingan si Ana. Ana, anak, huwag mong kalilimutan kung sino ang kumuha sa'yo noong wala kang matuluyan. Binigyan ka namin ng apelyido, pinakain ka namin sa aming lamesa. Napakalaki ng utang na loob mo sa pamilyang Villanueva para baliktarin kami ngayon. Kinuha ni Doña Cora ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at pilit na isiniksik ito sa mga kamay ni Ana. Heto, sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Tanggapin mo ito at kalimutan mo na ang lahat ng mga papeles na yan. Huwag kang maging tuso dahil alam nating lahat na wala kang mararating kung wala kami. Ang bawat salita ni Doña Cora ay puno ng gaslighting. Pilit na binabaluktot ang isipan ni Ana upang maniwala na siya ang may pagkakamali. Ang sobrang puno ng pera ay tila naging kasing bigat ng 1 toneladang bakal sa palad ni Ana.
Nadama niya ang pagbilis ng kanyang hininga at ang paninikip ng kanyang dibdib sa ilalim ng mapanghusgang titig ng matanda. Ngunit sa gitna ng matinding pressure na yon, biglang sumagi sa isipan ni Ana ang mga salita ni Attorney Philemon. Naalala niya ang init ng kalinga ng abogado at ang pangako nitong hindi na siya kailanman magiging mag-isa. Ang kumpiyansang unti-unting itinanim ni Philemon sa kanyang puso ay nagsimulang magbunga ng isang matibay na paninindigan. Dahan-dahang ibinuka ni Ana ang kanyang palad at hinayaang mahulog ang sobre ng pera sa damuhan. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit. Ang kanyang mukha ay naging kasing ningning at kasing lamig ng buwan sa kalangitan. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, Doña Cora, hindi ng pagkatao. At ang pamilya ay binuo sa pag-ibig, hindi sa panlilinlang. Ang mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Ana. Inabot niya ang kanyang kamay sa loob ng kanyang jacket at kinuha ang kanyang simpleng singsing sa kasal. Isang mumurahing piraso ng bakal na dati ay itinuring niyang ginto. Dahan-dahan niyang inilapag ang singsing sa ibabaw ng sobrang nasa lupa. Romel, malaya na ako sa mga pangako mo at malaya na rin kayo sa anumang obligasyon sa akin. Tumalikod si Ana at nagsimulang lumakad palayo. Ang kanyang bawat hakbang ay nagpapatunay ng kanyang ganap na paglaya mula sa mga kadena ng nakaraan. Nabasag ang katahimikan nang biglang magbago ang anyo ni Romel. Ang kanyang pagkukunwari ay napalitan ng isang pangit na galit. Walang hiya ka, Ana. Akala mo ba kung sino ka na dahil may abogado ka ng kasama? Babalik ka rin sa amin na gumagapang sa gutom. You're ungrateful, isa kang basurang walang patutunguhan. Ang mga mura at panunumpa ni Romel ay umalingaw-ngaw sa buong parke, ngunit hindi na lumingon si Ana. Habang naglalakad siya patungo sa kalsada kung saan naghihintay ang mga ilaw ng lungsod, isang tanong ang nag-iiwan ng malalim na marka sa kanyang diwa. Ngayong tuluyan na niyang binitawan ang lahat, handa na ba siya sa bagsik ng pamilyang handang sunugin ang lahat para lamang manatili sa kapangyarihan? Ang kadiliman ng gabi sa loob ng gusali ng Villanueva Construction ay tila isang malawak na bitag, ngunit para kay Ana, ito ang kanyang naging kanlungan. Habang ang lahat ng mga empleyado ay nakauwi na, nanatili siyang nakatago sa loob ng silid ng mga kagamitan sa paglilinis, hinihintay ang tamang pagkakataon. Nang masigurado niyang wala na ang mga security guard sa palapag na yon, dahan-dahan siyang lumabas at tinahak ang pasilyo patungo sa silid ng mga record. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga maliliit na ilaw mula sa mga smoke detector sa kisame na tila mga matang nagmamasid sa kanya sa gitna ng katahimikan. Nang marating niya ang pintuan ng record room, tumigil ang mundo ni Ana. Isang digital na keypad ang nakaharang sa kanya. Naalala niya ang bawat gawin ni Romel, ang pagiging makalimutin nito sa mga komplikadong numero at ang pagkahumaling nito kay Mirela. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, sinubukan niyang itipa ang petsa ng kaarawan ng kabit ng kanyang asawa. Nagkaroon ng munting kislap ng berdeng ilaw sa keypad at ang trangka ng pinto ay dahan-dahang bumukas nang walang anumang ingay. Isang malamig na hangin mula sa loob ng silid ang humampas sa kanyang mukha. Dala ang amoy ng lumang papel at tinta. Hindi nagsayang ng oras si Ana. Sa tulong ng kanyang maliit na flashlight, hinalughog niya ang mga cabinet hanggang sa matagpuan niya ang isang itim na folder na nakatago sa pinakalikod. Doon ay nakasulat ang mga tunay na transaksyon, ang mga pangalan ng mga taong pinagkakautangan nila, at ang mga peking pirma na ginawa ni Romel. Gamit ang kanyang pambihirang talas ng memorya, mabilis niyang binasa ang bawat pahina, itinatanim sa kanyang isipan ang bawat halaga at petsa. Ang bawat numero ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo sa larawan ng kataksilan ng pamilyang Villanueva. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan ni Ana ang kanyang sarili sa loob ng tahimik at ligtas na opisina ni Attorney Philemon. Ang amoy ng sariwang kape at ang mainit na liwanag ng lampara sa mesa ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kapayapaan.
na matagal na niyang hinahanap. Habang nakaupo sa harap ng abogado, sinimulang banggitin ni Ana ang bawat numerong kanyang natandaan nang walang pagkakamali. Si Philemon ay hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya habang mabilis na isinusulat ang bawat detalye. Ang galing mo, Ana. Your memory is a gift. Dahil sa mga detalyeng ito, maaari na nating muling buuin ang tunay na ledger na pilit nilang itinatago. Ang bulong ng abogado na may halong paghanga at matinding respeto. Habang lumalalim ang gabi, ang pagod ay unti-unti nang lumalamon sa katawan ni Ana. Ang kanyang mga mata ay naging mabigat at ang kanyang hininga ay naging regular at malalim. Hindi niya namalayan na dahan-dahan nang bumabagsak ang kanyang ulo sa ibabaw ng mga papeles. Sa gitna ng kanyang mahimbing na tulog, naramdaman niya ang isang banayad na init na bumalot sa kanyang balikat. Si Philemon ay dahan-dahang lumapit at ipinatong ang kanyang sariling jacket sa likod ni Ana upang hindi ito lamigin. Ang amoy ng pabango ng lalaki, isang halo ng sandalwood at malinis na papel, ay naging bahagi ng panaginip ni Ana. Nagbibigay sa kanya ng isang uri ng seguridad na kailanman ay hindi niya naramdaman kay Romel. Nang magising si Ana madaling araw, napansin niya ang isang kwadro ng larawan sa gilid ng mesa ni Philemon na hindi niya napansin noon. Isa itong larawan ng isang maliit na batang babae na may napakagandang ngiti, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Sino kaya ang batang ito sa buhay ng abogado? Bago pa man siya makapagtanong, narinig niya ang mahinang pag-uusap sa labas ng opisina. Isang mensahe ang dumating sa cellphone ni Philemon mula sa isa sa mga koneksyon niya sa loob ng kumpanya. Nang mabasa ni Philemon ang mensahe, ang kanyang mukha ay agad na nabalot ng seryosong ekspresyon. Tumingin siya kay Ana na may bakas ng pag-aalala. May masamang balita, Ana. Naglabas ng memo ang HR ng Villanueva Construction kaninang madaling araw. Magkakaroon ng mass layoff sa lahat ng janitorial staff simula bukas para palitan ng isang outsourcing agency. Ibig sabihin, ito na ang huling araw na maaari kang pumasok doon nang hindi sila naghihinala. Napahawak si Ana sa kanyang dibdib. Ang kaba ay muling bumangon na tila isang malakas na alon. Paano niya matatapos ang kanyang misyon kung bukas ay ituturing na siyang isang estranghero sa loob ng gusaling iyon? Ang huling gabi ni Ana sa loob ng Villanueva Construction ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin na anumang oras ay maaaring mabasag at lalamon sa kanya. Sa loob ng madilim na silid ng mga kagamitan sa paglilinis, nararamdaman niya ang bawat butil ng alikabok at ang amoy ng matapang na kemikal na tila sumasakal sa kanyang hininga. Yakap-yakap niya ang kanyang sariling mga tuhod habang nakaupo sa sahig, hinihintay na tuluyang tumahimik ang buong gusali. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang pag-ugong ng mga makinang nagpapatakbo ng kuryente at ang bawat mabigat na tibok ng kanyang sariling puso na tila isang tambol na nagbababala sa darating na panganib. Alam niya na ito na ang huling pagkakataon upang makuha ang kaisa-isang ebidensya na tuluyang gigiba sa pamilyang pumatay sa kanyang dangal. Nang masiguro niyang wala na ang mga huling empleyado, dahan-dahang lumabas si Ana mula sa kanyang pinagtataguan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay maingat, tila isang anino na hindi dapat makalikha ng anumang bakas. Narating niya ang opisina ni Mirella, kung saan ang amoy ng mamahaling pabango ng babae ay nananatili pa ring nakakapit sa hangin, nagpapaalala kay Ana ng bawat sulyap at tawang mapangapi nito, gamit ang isang maliit na kasangkapan na itinuro sa kanya ni Philemon. Sinimulan niyang pilitin ang trangka ng maliit na pulang drawer na laging nakakandado. Ang pakiramdam ng metal na nagkiskisan at ang munting paggalaw ng trangka ay nagbigay ng hudyat na bukas na ang lihim na imbakan. Sa loob nito, nagniningning ang isang itim na USB drive na tila ba isang maliit na susi patungo sa kanyang kalayaan. Mabilis na kinuha ni Ana ang USB at isiniksik ito sa loob ng kanyang uniforme.
direkta sa tapat ng kanyang puso. Ngunit bago pa man siya makalabas ng silid, ang matalas na liwanag mula sa pasilyo ay biglang bumukas. Ang tunog ng mga matutulis na takong ng sapatos na humahampas sa sahig ay mabilis na papalapit. Halos tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Ana nang makilala niya ang ritmo ng mga hakbang na iyon. Si Mirela, walang oras upang tumakbo patungo sa pinto, kaya mabilis na sumiksik si Ana sa likod ng mahaba at makapal na kurtinang pelus na nakasabit sa gilid ng bintana. Ang kanyang katawan ay naging kasing tigas ng bato, ang kanyang hininga ay pinigil hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib, habang ang bawat hibla ng kurtina ay tila nagpaparamdam ng lamig sa kanyang balat. Pumasok si Mirela sa loob ng opisina. Ang kanyang mukha ay puno ng inis habang may kausap sa kanyang cellphone. "I told you, Romel, kailangan nating ilipat ang lahat ng pondo bago matapos ang linggong ito." Ang abogado na kasama ni Ana ay masyadong maraming nalalaman. Ang asik ng babae habang binubuksan ang kanyang bag upang hanapin ang gamit na kanyang nakalimutan. Ang boses ni Mirela ay puno ng puot at kawalan ng pakundangan. Tila ba ang buhay ni Ana ay isa lamang laro na maaari nilang tapusin anumang oras. Nararamdaman ni Ana ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa matinding puot na nararamdaman niya para sa mga taong ito na walang ibang alam kundi ang manira ng buhay. Sa gitna ng tensyong yun, biglang naramdaman ni Ana ang isang kakaibang paggalaw sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Ang kanyang cellphone, ang tanging paraan ng komunikasyon niya kay Felimon, ay nagsimulang manginig ng walang humpay. Ang panginginig nito, laban sa kanyang hita, ay tila isang malakas na tunog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang bawat siklo ng vibration ay tila nagpapatagal sa bawat segundo, nagbabantang ibunyag ang kanyang kinalalagyan. Alam ni Ana na si Felimon yun. Marahil ay nag-aalala sa tagal niya. Ngunit ang bawat panginginig ng telepono ay tila isang sigaw sa loob ng silid na nagsasabing may ibang tao rito. Napatigil si Mirela sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang bag at tumingin sa paligid ng tahimik na silid. Ang kanyang mga mata ay naging mapanaliksik. Tinitingnan ang bawat sulok hanggang sa huminto ang kanyang paningin sa bahaging may mahabang kurtina. Ang bawat dahan-dahang paghakbang ni Mirela patungo sa kurtina ay tila isang pagbilang ng huling sandali ni Ana. Ang anino ng babae ay unti-unti nang humahaba at tumatama sa paanan ni Ana. Sa gitna ng dilim, habang ang telepono ay patuloy na nanginginig, napapikit si Ana ng mariin. Ang tanging dalangin ay huwag siyang makita. Ngunit sa isang marahas na galaw, hinawakan ni Mirela ang gilid ng kurtina at handa na itong hawiin. Mapoprotektahan pa ba ng anino ang lihim ni Ana? O dito na ba magtatapos ang kanyang laban bago pa man ito tuluyang magsimula? Sa gitna ng nakapanindig balahibong katahimikan, habang ang mga daliri ni Mirela ay nakahawak na sa dulo ng kurtinang pelus, mabilis na kumilos ang instinct ni Ana upang mabuhay. Nakita niya ang isang maliit na selyadong pakete ng sabong pangkuskos na nasa ilalim ng kanyang bulsa. Sa isang iglap, marahan niya itong inihagis patungo sa kabilang dulo ng opisina, malapit sa mga nakasalansang karton sa tabi ng pinto. Ang pagtama ng maliit na bagay sa sahig at ang paggulong nito patungo sa dilim ay lumikha ng isang mahinang kaluskos na sapat na upang maagaw ang atensyon ng isang taong puno ng hinala. Napatigil si Mirela, binitawan ng kurtina at mabilis na lumingon sa pinagmulan ng tunog. Sa bawat segundong ang pansin ng babae ay nakatuon sa malayo. Mabilis at tahimik na lumabas si Ana mula sa likod ng kurtina, gumagapang sa ilalim ng anino ng malalaking mesa hanggang sa marating niya ang maliit na pinto sa gilid na ginagamit ng mga maintenance staff. Nang marating ni Ana ang labas ng gusali, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang pawisang mukha, ngunit hindi siya tumigil sa pagtakbo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa bawat hakbang
at ang USB drive na nakatago sa kanyang dibdib ay tila nagbabaga sa init ng tagumpay. Sa di kalayuan, nakita niya ang pamilyar na ilaw ng sasakyan ni Philemon. Nang makapasok siya sa loob ng kotse, tila ba ang lahat ng bigat ng mundo ay biglang nawala. Ang amoy ng katad at ang malinis na samyo ng sasakyan ni Philemon ay naging kanyang kanlungan. Hindi nagsalita ang abogado. Sa halip, hinawakan nito ang nanginginig na mga kamay ni Ana. Ang init ng palad ni Philemon ay tila isang lunas na dahan-dahang nagpapakalma sa bawat hibla ng kanyang natatakot na pagkatao. Nandito na ako, Ana. Ligtas ka na. Ang bulong ni Philemon na may kasamang malalim na buntong hininga ng ginhawa. Nagpasya si Philemon na dalhin si Ana pabalik sa terminal ng bus, kung saan ang diwa ng Noche Buena ay nagsisimula ng maramdaman. Sa kabila ng kahirapan, ang bawat sulok ng Ben-Exi ay napupuno ng kulay mula sa mga mumurahing parol at ang amoy ng bagong luto na puto-bumbong at bibingka na humahalimuyak sa hangin. Ang mga kapwa-tindera ni Tita Flor ay naglatag ng isang mahabang lamesa na gawa sa pinagtabi-tabing kahoy, puno ng mga simpleng pagkain na bunga ng kanilang pinagsama-samang ambag. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng pagiging alipin sa bahay ng mga Villanueva, naramdaman ni Ana ang tunay na kahulugan ng Pasko, hindi sa ningning ng ginto o sa garbo ng handaan, kundi sa init ng pagtanggap ng mga taong itinuturing siyang kapamilya. Habang nakaupo sila ni Philemon sa isang tabi, pinagmamasdan ng kasiyahan ng mga tao, kumuha ang abogado ng isang malinis na panyo. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa mukha ni Ana upang punasan ang isang butil ng munting dumi sa kanyang pisngi. Ang bawat haplos ni Philemon ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang babaeng nasa harap niya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa ilalim ng malabong ilaw ng terminal. At sa sandaling iyon, ang ingay ng paligid ay tila naglaho. You're the strongest woman I've ever met, Ana. Hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa iyo mula ngayon. Ang malumanay na wika ni Philemon. Nadama ni Ana ang isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng pagiging mahalaga na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ngunit ang kapayapaan ng hating gabi ay mabilis na nabasag nang sumapit ang madaling araw. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang nagpagising kay Ana mula sa kanyang maikling pagkakaidlip sa tabi ni Tita Flor. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng takot at paghagulgol. Ana, anak, tulungan mo kami. Ang stall ni Tita Flor. Sinunog nila ang lahat. Ang boses ni Tita Flor ay gumaralgal bago tuluyang maputol ang linya. Mabilis na tumakbo si Ana patungo sa lugar ng kanilang tindahan at doon ay sumalubong sa kanya ang isang tanawing nagpadurog sa kanyang puso. Ang mga paninda na naging tanging kabuhayan ni Tita Flor ay wasak-wasak at nagkalat sa putikan, habang ang mga kagamitan ay pinagbubura ng itim na pintura. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Ana ang isang puting sobre na nakaipit sa isang posteng hindi nasira. Sa loob nito ay ang isang larawan ni Ana na kasama si Philemon noong nakaraang gabi. At sa likod ay nakasulat ang isang maikli, ngunit mapanganib na mensahe sa sulat kamay ni Doña Cora. Ang bawat hakbang mo ay may katapat na luha mula sa mga taong mahal mo. Mag-isip ka ng mabuti kung itutuloy mo pa ito. Habang pinagmamasdan ni Ana si Tita Flor na isinasakay sa ambulansya dahil sa tinamong mga galos at matinding shock, ang kanyang kamao ay mahigpit na naguumpugan. Ang sakit ay wala na. Napalitan na ito ng isang naglalagablab na galit. Paano niya itutuloy ang laban kung ang bawat tagumpay niya ay nangangahulugan ng panganib para sa mga inosenteng tao sa paligid niya? Ang bawat hininga sa loob ng silid ng ospital ay tila may kasamang amoy ng gamot at kalungkutan na nanunuot sa bawat sulok. Nakaupo si Ana sa tabi ng kama ni Tita Flor, pinagmamasdan ang maputlang mukha ng matanda na nababalutan ng mga bendahe.
Ang dahan-dahang pag-angat at pagbaba ng dibdib ni Tita Flor ay tila isang marupok na sinulid na nag-uugnay kay Ana sa tanging taong tumanggap sa kanya noong siya ay itinapon na parang basura. Nanginginig ang mga daliri ni Ana habang hinahawakan niya ang isang kutsara ng mainit na lugaw. Dahan-dahang inihihipan ito bago maingat na isubo sa matanda. Ang bawat luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na nanggagaling sa panghihina, kundi mula sa isang nagbabagang apoy ng galit na unti-unting tumutupok sa kanyang natitirang pasensya. Patawad, Tita Flor, dahil sa akin nawala ang lahat ng pinaghirapan niyo. Ang pabulong na wika ni Ana, ang kanyang tinig ay gumaralgal sa tindi ng dusa. Ngunit sa halip na magalit, dahan-dahang itinaas ni Tita Flor ang kanyang nanghihinang kamay at hinawakan ng pisngi ni Ana. Ang haplos ng matanda ay magaspang ngunit puno ng init. Isang uri ng basbas na nagbigay ng panibagong lakas sa nadudurog na puso ni Ana. Sa sandaling iyon, ang takot na matagal nang naging anino ng kanyang buhay ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at matalim na paninindigan. Hindi na siya papayag na may iba pang masaktan dahil sa kasakiman ng mga Villanueva. Pumasok si Attorney Felimon sa silid. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkapagod, ngunit may kasamang kislap ng tagumpay. Inilapag niya ang kanyang bag sa mesa at tumingin ng diretso kay Ana. Nasa kamay na ng National Bureau of Investigation ang USB, Ana. Nabuksan na nila ang mga file at nakita ang lahat ng ebidensya ng money laundering at tax evasion. Hindi na magtatagal at mailalabas na ang mga warrant. Ang balita ng abogado. Gayunpaman, bago pa man sila makapagdiwang, isang malaking log flower o basket ng mga bulaklak ang dahan-dahang ipinasok ng isang nurse sa loob ng silid. Ang halimuyak ng mga puting liryo ay tila naging kasing pait ng lason sa pangamoy ni Ana. Kinuha ni Ana ang maliit na card na nakaipit sa gitna ng mga bulaklak. Ang sulat kamay ay maayos, elegante, ngunit ang bawat titik ay tila ba nakasawsaw sa dugo. Ang mga sugat sa balat ay gumagaling, ngunit ang mga sugat sa buhay ay habang-buhay na nag-iiwan ng marka. Itigil mo na ang kahibangang ito bago pa maging huli ang lahat para sa iba mo pang mahal sa buhay. Ang nakasulat na mensahe mula kay Doña Cora. Nilukot ni Ana ang card sa loob ng kanyang palad hanggang sa maging isang maliit na bola ng papel. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talas ng kidlat habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan matatanaw ang dambuhalang billboard ni Romel na nakangiti para sa kanyang kampanya bilang mayor. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa gitna ng nagniningning na mga ilaw at malalakas na palakpakan ng mga bayarang taga-suporta, nakatayo si Romel sa itaas ng entablado. Suot ang kanyang pinakamagandang barong, naglalabas siya ng mga matatamis na salita tungkol sa katapatan at pagtulong sa mahihirap. Ang bawat pamilya sa bayang ito ay karapat-dapat sa isang pinunong may malasakit at malinis na hangarin. Ang sigaw ni Romel sa harap ng mga kamera, habang si Mirela ay nakatayo sa gilid, nagniningning ang mga brilyante sa kanyang leeg na binili mula sa nakaw na pera. Ang kabalintunaan ng kanyang mga salita ay tila isang malakas na sampal sa katotohanan, isang paglapastangan sa bawat taong kanilang ninakawan at sinaktan. Habang pinapanood ni Ana ang balita sa telebisyon sa loob ng ospital, naramdaman niya ang dahan-dahang pagtapik ni Felimon sa kanyang balikat. Handa ka na ba, Ana? Bukas ang huling araw ng kanyang kampanya at bukas din ang araw na tuluyan nating babasagin ang kanyang maskara sa harap ng mundong niloloko niya. Tumingin si Ana kay Felimon at sa unang pagkakataon, nakakita siya ng isang lalaking hindi lamang handang ipagtanggol siya, kundi handang sumabay sa kanya sa gitna ng baha. Nadama niya ang isang kakaibang kilig at init sa kanyang dibdib, hindi mula sa romansa ng isang pelikula, kundi mula sa katapatan ng isang tunay na kakampi. Yumuko si Ana at hinalikan ang noo ni Tita Flor
bago dahan-dahang tumayo. Ang kanyang bawat galaw ay puno na ngayon ng dignidad at isang uri ng kapangyarihan na hindi mabibili ng pera ni Doña Cora. Inayos niya ang kanyang simpleng damit at tumingin sa kanyang refleksyon sa salamin ng ospital. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang mahiyaing tindera ng kakanin na laging nakayuko. Siya na ngayon ay si Faustina, ang babaeng dadaan sa gitna ng apoy upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Sa bawat hakbang niya palabas ng silid, tanging isang tanong ang nananatili sa kanyang diwa. Sapat na kaya ang katotohanan upang gibain ang isang pader ng kasinungalingan na itinayo sa loob ng maraming dekada? Ang gabi bago ang itinakdang pagtutuos ay tila isang mahabang buntong hininga ng kalikasan, tahimik ngunit puno ng nagbabantang banyuhay. Sa loob ng isang maliit at eksklusibong silid, pinagmamasdan ni Ana ang isang bestidang nakasabit sa tapat ng salamin. Kulay hating gabi ang tela nito, yari sa malambot na seda na tila humahaplos sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ito ang handog ni Attorney Felimon, isang kasuotang hindi lamang para sa karangyaan, kundi bilang baluti sa darating na laban. Nadarama ni Ana ang lamig ng silid, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi siya nanginginig sa takot. Dahan-dahang lumapit si Felimon sa kanya. Ang kanyang mga hakbang ay banayad sa ibabaw ng makapal na alpombra. Tumigil siya sa likuran ni Ana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang lalaking may malalim na paghanga at katapatan. Hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa, Ana. Pero kung ito ang paraan para mahanap mo ang kapayapaan mo, sasamahan kita hanggang sa dulo. Ang malumanay na wika ng abogado. Ang kanyang tinig ay may kasamang init na tila dahan-dahang tumutunaw sa mga natitirang yelo ng pag-aalinlangan sa puso ni Ana. Sa pagitan ng kanilang mga titig sa salamin, may isang uri ng pag-unawa na nabuo. Isang pag-ibig na hindi kailangang isigaw, kundi nadarama sa bawat sandali ng pananahimik. Maingat na kinuha ni Felimon ang isang simpleng crepe na pangkabit sa buhok. Sa isang napakalinaw at masaselang pagkilos, inayos niya ang ilang hibla ng buhok ni Ana na humaharang sa kanyang mukha. Nadama ni Ana ang banayad na dampi ng mga daliri ng lalaki sa kanyang balat. Isang haplos na nagdulot ng libu-libong maliliit na pintig ng kuryente sa kanyang buong pagkatao. Ang pamilyar na amoy ng malinis na papel at sandalwood mula kay Felimon ay muling bumalot sa kanya. Nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad na kailanman ay hindi niya naranasan sa piling ni Romel. You look beautiful, Faustina. Not because of the dress, but because you finally see who you truly are. Ang pabulong na dagdag ni Felimon habang nananatiling malapit ang kanyang mukha sa balikat ni Ana. Tumingin ng diretso si Ana sa kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng nasa harap niya ay wala ng bakas ng uling mula sa kalan o mantsa ng luha mula sa pananakit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa isang uri ng liwanag na tanging ang isang taong dumaan sa matinding hirap at muling bumangon ang makakapagpakita. Hindi na siya si Ana na laging nakayuuko at humihingi ng tawad sa mga bagay na hindi niya kasalanan. Siya na si Faustina, matatag, marangal, at handang bawiin ang bawat piraso ng kanyang pagkatao na pilit na kinuha ng mga Villanueva. Nang marating nila ang dambuhalang pintuan ng bulwagan kung saan ginaganap ang marangyang selebrasyon ng pamilya Villanueva, naramdaman ni Ana ang mabilis na pintig ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pintig na yon ay hindi nanggagaling sa kaba, kundi sa isang matinding pananabik na wakasan na ang lahat ng kasinungalingan. Sa bawat panig ng bulwagan ay maririnig ang malalakas na tawanan ng mga elitistang tila walang pakialam sa mga buhay na kanilang nayurakan. Ang amoy ng mamahaling alak at matatapang na pabango ay humahalo sa malamig na hangin ng aircon, lumilikha ng isang kapaligirang puno ng pagpapanggap. Hinigpitan ni Felimon ang pagkakahawak sa siko ni Ana, isang tahimik na paalala na nasa likod lamang niya ito. Sa isang senyas,
Dahan-dahang itinulak ng mga nakabarong na bouncer ang dambuhalang pintuan ng bulwagan. Ang bawat pag-ikot ng mga bisagra nito ay tila isang formal na deklarasyon ng pagdating ng katotohanan. Habang unti-unting bumubukas ang malawak na silid, ang bawat mata ng mga naroroon ay tila iginuhit patungo sa direksyon ng pintuan. Ang ingay ng mga nakubiertos at ang malalakas na usapan ay iunti-unting naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Sa gitna ng nagniningning na mga chandelier, nakatayo si Faustina, isang figurang tila galing sa ibang mundo, handang harapin ang mga lobong, matagal nang nagpapakabusog sa kanyang mga luha. Paano tatanggapin ng pamilya Villanueva ang multo ng kanilang nakaraan na ngayon ay nagniningning sa gitna ng kanilang sariling kaharian? Ang bawat paghakbang ni Faustina sa gitna ng dambuhalang bulwagan ay tila isang matalim na hatol na nagpatahimik sa bawat mabulirak na tawanan ng mga panauhin. Ang nagniningning na chandelier sa kisame ay naglalabas ng liwanag na tumatama sa kanyang madilim na bestida. Dahilan upang magmukha siyang isang makapangyarihang anino sa gitna ng isang mapagkunwaring paraiso. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya, puno ng pagtataka at kuryosidad, habang ang amoy ng mamahaling alak ay tila naging mapait sa pang-amoy ng mga Villanueva. Sa tabi niya, si Attorney Felimon ay nananatiling matatag. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na nagtatanggol kay Faustina mula sa mapanghusgang mga tingin ng lipunan. Anong ginagawa ng basurang ito rito? Guards, ilabas ang babaeng yan. Ang matinis at puno ng puot na tinig ni Doña Cora ay umalingaw-ngaw. Binabasag ang katahimikan ng gabi. Ang mukha ng matanda ay namula sa ilalim ng makapal niyang kolorete. Ang kanyang mga kamay na may suot na dambuhalang brilyante ay nanginginig sa galit. Si Romel naman ay tila naging isang estatwa. Ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang ngihiwalay sa kanyang nanginginig na mga daliri, habang si Mirella ay napakapit ng mahigpit sa braso ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot na baka ang kanyang marangyang mundo ay biglang maglaho. Sa halip na matakot, dahan-dahang lumakad si Faustina patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay nagpapaalala sa bawat patak ng pawis na ibinuhos niya para sa pamilyang ito. Kinuha niya ang mikropono mula sa podium ng may isang uri ng awtoridad na hindi matatantya ng kahit anong yaman. Hindi ako pumunta rito bilang isang basura, Doña Cora. Pumunta ako rito bilang ang babaeng pinagnakawan niyo ng dangal, tahanan at kinabukasan. Iyang simula ni Faustina. Ang kanyang tinig ay malinaw at payapa, isang kabaligtaran sa naglalagablab na emosyon sa kanyang dibdib. At ngayon, ang bawat lihim na itinago nyo sa likod ng inyong mga barong at alahas ay tuluyan ng malalantad. Sa isang iglap, ang dambuhalang screen sa likuran ni Faustina na dati ay nagpapakita ng mga larawan ng kampanya ni Romel ay biglang nagbago. Sa tulong ng mga tauhan ni Felimon, isa-isang lumabas ang mga dokumento ng huwad na paglilipat ng titulo ng lupa, ang mga listahan ng mga taong ninakawan nila ng pondo, at ang mga mensaheng nagpapatunay ng sabwatan ni Doña Cora at Mirella. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga panauhin. Ang bulungan ng madla ay tila isang mabilis na agos ng tubig na bumabaha sa buong silid. Bawat isa ay tinitingnan ang pamilya Villanueva ng may pandidiri at pagkabigla. Hindi na nakapagpigil si Romel. Sa gitna ng kanyang kahihiyan, nawala ang kanyang pagtitimpi at mabilis siyang sumugod patungo kay Faustina. Ang kanyang mukha ay balot ng isang pangit na galit. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang bawat kalamnan sa kanyang braso ay naninigas sa layuning saktan. Ang babaeng dati ay tahimik lamang na tumatanggap ng kanyang bawat mura. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pumikit o umiwas si Faustina. Sa isang mabilis at matatag na pagkilos, sinalo niya ang nanginginig na braso ni Romel bago pa man ito dumapos sa kanyang mukha.
Ang kanyang pagkakahawak ay kasing tigas ng bakal. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso sa mga mata ng lalaking minahal niya. Hindi na ako ang babaeng maaari mong saktan at itapon sa kalsada, Romel. Tapos na ang panahon ng iyong pananakit. Ang malamig na bulong ni Faustina na nagpadama ng kilabot sa buong katawan ng lalaki. Ang tunog ng malayo, ngunit papalapit na mga sirena ng pulis ay nagsimulang maramdaman. Ang asul at pulang ilaw ay aninag na sa malalaking bintana ng bulwagan. Ang bawat pag-ikot ng mga ilaw na yon ay tila isang panawagan para sa hustisya na matagal nang ipinagkait. Si Doña Cora, nang mapagtantong wala na siyang takas, ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang sumandal sa isang lamesa. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at pilit. Sinusubukang gamitin ang kanyang katandaan upang makuha ang simpatya ng mga tao sa huling pagkakataon. Ang kanyang pagbagsak sa sahig ay tila isang formal na pagsuko ng kanyang kaharian ng kasinungalingan. Habang ang mga opisyal ng batas ay nagsisimulang pumasok sa loob ng gusali, tumayo si Faustina sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan sa paligid. Nararamdaman niya ang dahan-dahang paglapit ni Filemon sa kanyang likuran. Ang init ng presensya nito ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang huling yugto ng kanyang laban. Ang pamilyang nagpahirap sa kanya ay unti-unti nang kinukuha ng kadiliman ng kanilang sariling mga gawa. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, sapat na kaya ang pagkakalantad ng kanilang krimen upang hugasan ang lahat ng pait na iniwan nila sa kaluluwa ni Faustina? Ang mapulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay sumasayaw na sa mga puting dingding ng bulwagan. Isang paalala na ang gabi ng pagpapanggap ay tuluyan na ngang natatapos. Sa gitna ng kaguluhang iyon, habang ang mga opisyal ay dahan-dahang naglalakad patungo sa gitna ng entablado, ang bawat panauhin ay tila naging mga piping saksi sa pagguho ng isang dambuhalang kaharian. Ang tunog ng mga bakal na posas na dahan-dahang ikinakabit sa mga pulso ni Romel ay tila isang formal na tuldok sa mahabang kabanata ng kanyang kalupitan. Sa labas naman, sa ilalim ng dilim ng parking lot, ay nasabat ang isang babaeng balisa at halos mawalan na ng hininga sa pagtakbo. Si Mirela, nayakap-yakap ang isang maleta na puno ng perang ninakaw mula sa pawis at dugo ng mga taong nagtiwala sa kanila. Sa paanan ng entablado, si Doña Cora ay nananatiling nakasalampak sa malamig na sahig. Ang kanyang marangyang terno ay gusot-gusot na at ang kanyang mga brilyante ay tila nawalan na ng ningning sa ilalim ng mga fluorescent na ilaw ng mga awtoridad. Sa isang desperadong pagkilos, gumapang ang matanda patungo sa kinalalagyan ni Faustina at mahigpit na nanganit sa laylayan ng kanyang bestida. Ang mukha ni Doña Cora ay basang-basa ng luha. Ang kanyang tinig ay gumaralgal sa isang pilit na pagsusumamo na dati ay ginagamit niya upang makuha ang loob ng mga tao. Ana, anak, huwag mong gawin ito sa amin. Pamilya tayo, hindi ba? Isipin mo ang lahat ng taon na pinagsilbihan mo kami. Ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Maati mo bang makita ang biyenan mo at ang asawa mo na mabubulok sa kulungan? Tumingin ng mababa si Faustina sa matandang babaeng dati ay kinatatakutan niya ng higit sa anupaman. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok, ngunit hindi na ito dahil sa takot, kundi dahil sa isang malalim na pait na ngayon lamang niya hinayaang kumawala. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang bestida mula sa maruming pagkakahawak ni Doña Cora. Ang bawat kataga na lumabas sa kanyang mga labi ay may bigat ng 1,000 hapdi. Ang pamilya ay hindi isang tabing upang pagtakpan ang inyong mga krimen, Doña Cora. Ang bawat hollow block ng kumpanyang ito ay dinilig ng mga luha ng mga taong tulad ni Tita Flor na ninakawan niyo ng pag-asa. At tungkol sa utang na loob, binayaran ko na yon ng 10 taon ng aking pagkatao na inyong nilapastangan. Wala na akong utang sa inyo, kundi ang katotohanan ito.
Habang pilit na inaalalayan ng mga pulis si Romel palabas ng bulwagan, napatigil ang lalaki sa harap ni Faustina. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng puot na hinaluan ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Pinagmasdan ni Faustina ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo. Nakita niya ang bawat linya sa mukha nito na dati ay hinahaplos niya ng may pagmamahal. Ngayon, ang nakikita na lamang niya ay isang estrangherong naging sanhi ng kanyang matinding pagdurusa. Wala siyang naramdamang katuwaan sa nakitang kalagayan nito. Tanging isang malalim na katahimikan at ang pakiramdam na tila may isang dambuhalang pasanin na sa wakas ay naialis sa kanyang mga balikat. Ang malawak na bulwagan ay unti-unti nang naging bakante. Ang mga mesa na dati ay puno ng mararangyang pagkain ay iniwan na lamang. Ang amoy ng panis na alak at natutunaw na mga yelo ay humahalo sa halimuyak ng mga lantang bulaklak. Sa gitna ng katahimikang yon, nadama ni Faustina ang dahan-dahang paglapit ni Felimon. Ang abogado ay hindi nagsalita, ngunit ang init ng kanyang presensya sa tabi ni Faustina ay sapat na upang maramdaman nito na hindi na siya kailanman maglalakad ng mag-isa. Maingat na ipinatong ni Felimon ang kanyang kamay sa ibaba ng likod ni Faustina, isang simpleng galaw na puno ng respeto at katapatan. Tumingala si Felimon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malabong ilaw ng gusali habang nakatingin kay Faustina. Ang kanyang tinig ay naging kasing lambot ng ihip ng hangin sa madaling araw. Tapos na ang gabi, Faustina. Nakuha mo na ang katarungang matagal mong hinintay. Inayos niya ang jacket na nakapatong sa mga balikat ni Faustina at tipid ng ngumiti. Ang mga mata nito ay nagpapahayag ng isang pangakong higit pa sa pagiging magkakampi sa batas. Inilahad niya ang kanyang palad ng may pag-iingat. Uwi na tayo. Ang dalawang salitang yon ay tila naging isang himig ng bagong simula sa pandinig ni Faustina. Habang inilalagay niya ang kanyang kamay sa palad ni Felimon, naramdaman niya ang unang sikat ng pag-asa na muling sumisibol sa kanyang puso. Isang pag-asang hindi na muling mabubura ng kahit anong kadiliman. Lumipas ang ilang buwan na tila isang dahan-dahang pag-ikot ng gulong ng tadhana hanggang sa sumapit ang araw ng huling paghuhukom sa loob ng malamig at seryosong silid ng hukuman. Ang amoy ng lumang kahoy at ang bigat ng awtoridad sa paligid ay tila nagpapaliit sa bawat hininga ng mga naroroon. Sa gitna ng silid, nakaupo ang pamilya Villanueva, hindi na sa kanilang mararangyang barong at alahas, kundi sa isang unipormeng kahel na tila naging selyo ng kanilang kahihiyan. Ang bawat pagtama ng kahoy na gavel sa lamesa ng hukom ay lumilikha ng isang tunog na nagpapatigil sa bot ng bawat isa. Isang hatol na tuluyan nang nagiba sa bawat pader ng kasinungalingan na kanilang itinayo. Si Doña Cora ay nakayuko. Ang kanyang dating matatayog na balikat ay lugmok na ngayon, habang si Mirela ay tahimik na humihikbi. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng ningning ng mga ninakaw na brilyante. Ang pinakamasakit na bahagi ng hapon na yon ay hindi ang hatol ng batas, kundi ang pagkakawatak-watak ng pamilyang dati ay nagkakaisa sa kasamaan. Sa loob ng silid ng korte, maririnig ang mahihina ngunit matatalim na sumbat ni Doña Cora kay Mirela. Sinisisi ang babae sa lahat ng nangyari, habang si Romel naman ay tila isang batang naliligaw na hindi alam kung kanino kakapit. Ang kanilang pag-aaway at pagbabasag ng kanilang sariling mga pangako ay tila isang palabas na nagpapakita ng tunay na marupok na pundasyon ng kanilang yaman. Sa kabilang banda, nakaupo si Faustina sa likuran, katabi si Attorney Felimon at si Tita Flor na ganap na nang gumaling. Ang bawat luhang dumadaloy sa pisngi ni Tita Flor ay luha ng pasasalamat, habang dahan-dahang ibinibigay ng mga awtoridad ang tseke na naglalaman ng bawat sentimong ninakaw sa kanila ng mga Villanueva. Matapos ang pagbabasa ng sentensya, nagkaroon ng pagkakataon si Faustina na makita si Romel sa huling pagkakataon
sa loob ng silid-dalaw ng bilangguan. Ang makapal na salamin na naghihiwalay sa kanila ay tila isang simbolo ng dambuhalang bangin na hindi na kailanman matatawid. Tumingin si Romel kay Faustina. Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagsisising hinaluan ng desperasyon. Ana, sana mapatawad mo ako. Kailangan ko ang tulong mo, please. Don't let me rot in here. Ang pabulong na pagsusumamo ng lalaki, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pag-asang muli niyang mabibilog ang ulo ng babaeng dati niyang alipin. Nanatiling tahimik si Faustina. Pinagmasdan niya ang lalaki ng walang galit o pait, kundi sa isang uri ng malalim na awa para sa isang kaluluwang kailanman ay hindi natutong magmahal ng tunay. Hindi siya sumagot. Hindi siya nagalit sa mga huling salita nito. Sa halip, dahan-dahan lamang siyang tumayo at bahagyang ngumiti. Isang ngangiting nagsasabing ganap na siyang malaya mula sa anumang emosyonal na kadena na nag-uugnay sa kanila. Ang kanyang katahimikan ay naging pinakamabigat na parusa para kay Romel dahil sa sandaling iyon, napagtanto ng lalaki na wala na siyang anumang kapangyarihan sa buhay ni Faustina. Tumalikod ang babae at lumakad palabas. Iniwan ang anino ng kanyang nakaraan sa loob ng rehas na nararapat para dito. Bumalik si Faustina sa lumang bahay na kahoy ng kanyang mga magulang. Ang pinto na dati ay nakakandado ng mabigat na bakal ay malaya na, ngayong nakabukas. Ang halimuyak ng sariwang niyog at ang amoy ng usok mula sa pagsisiga ng mga dahon ng saging sa likuran ay tila isang mainit na pagbati mula sa kanyang kinalakihan. Malinis na ang buong bakuran at ang bawat sulok ng tahanan ay puno na ng liwanag at sariwang hangin. Habang iniaayos niya ang kanyang mga kagamitan sa loob ng kusina, nararamdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makinis na sahig na kahoy ay tila isang awit ng pagkakaisa sa kanyang sariling pagkatao. Ang dapit hapon ay nagsisimula nang magpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan nang makarinig si Faustina ng isang banayad na pagkatok sa pintuang gawa sa nara. Hindi yun ang marahas na pagkatok na nakasanayan niya noon, kundi isang magalang at tila nagtatanong na tunog. Lumakad siya patungo sa pinto. Ang kanyang puso ay pumipintig sa isang uri ng pananabik na hindi niya maipaliwanag. Nang buksan niya ang pinto, sumalubong sa kanya ang sikat ng araw na tumatama sa mukha ni Attorney Felimon. May dala itong isang maliit na basket ng mga prutas at ang kanyang pamilyar na matapat ng ngiti. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay napuno ng libu-libong pangako ng isang kinabukasang hindi na kailangan pang madaliin. Sa gitna ng bango ng kakanin at ng bagong simula, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Faustina. Sino kaya ang naghihintay sa kabilang bahagi ng landas na ito? At handa na ba siyang buksan ang kanyang puso para sa isang tunay at tapat na pag-ibig? 2 taon na ang mabilis na lumipas mula nang ang mga pader ng kasinungalingan ng Pamilya Villanueva ay tuluyang gumuho. Sa ilalim ng maaliwalas na langit at banayad na ihip ng hangin, ang lumang bahay na kahoy ni Faustina ay hindi na lamang isang saksi ng nakaraan, kundi isang nagniningning na simbolo ng muling pagkabuhay. Ang bakuran na dati ay puno ng mga tuyong dahon at ligaw na damo ay nababalutan na ngayon ng mga malalagong halaman at mababangong bulaklak. Ang bawat sulok ng tahanan ay muling nabuhay at sa itaas ng pintuan ay nakasabit ang isang simpleng karatula na gawa sa inukit na nara. Kusina ni Faustina, tahanan ng pag-asa. Ang halimuyak ng bagong luto na biko, puto, at bibingka ay humahalimuyak sa buong paligid. Tila isang mainit na yakap na bumabalot sa sinumang dadaan. Ngunit ang kusinang ito ay hindi lamang isang lugar ng kalakalan. Ito ay naging isang kanlungan para sa mga kababaihang tulad ni Faustina, mga inang iniwan,
mga asawang minaltrato, at mga taong ninakawan ng dangal. Dito, itinuturo ni Faustina, hindi lamang ang sining ng paggawa ng kakanin, kundi pati na rin ang halaga ng pagtayo sa sariling mga paa. Si Tita Flor, na ngayon ay masigla na at nagsisilbing tagapamahala ng mga sangkap, ay palaging may baon ng ngiti at mga kwento ng pasasalamat para sa bawat panauhin. Sa loob ng 2 taong iyon, natutunan ni Faustina ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad. Hindi niya pinatawad si Romel o si Doña Cora dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Ang balita mula sa bilangguan ay paminsan-minsang dumarating. Ang pangungulila ni Romel, ang pagbagsak ng katawan ni Doña Cora, at ang kawalan ng saysay ng bawat yaman na kanilang ipinagmalaki noon. Ngunit para kay Faustina, ang mga balitang iyon ay tila mga anino na lamang ng isang malayo at malabong panaginip. Wala na siyang puwang para sa puot dahil ang kanyang bawat araw ay puno na ng pasasalamat at mga bagong alaala. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang naglalakbay patungo sa kanluran, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng bakuran. Lumabas si Felimon, bit-bit ang kanyang leather na bag at isang maliit na balot ng mga paboritong kakanin na ipinasalubong niya mula sa kabilang bayan. Hindi na siya ang seryosong abogado lamang na nakilala ni Faustina sa gitna ng unos. Siya na ngayon ang lalaking nagpapatibok sa kanyang puso ng may katapatan at respeto. Dahan-dahang lumapit si Felimon kay Faustina at nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang katahimikan ay napuno ng isang uri ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng mga mabulirak na salita. Mukhang napakabango ng niluluto mo ngayon, Faustina. Ang malambing na wika ni Felimon habang inilalapag ang kanyang gamit sa mahabang lamesang kahoy. Hinubad niya ang kanyang suot na jacket. Isinabit ito sa likod ng upuan at nang walang anumang pag-aalinlangan ay nagsimulang tumulong sa pag-aayos ng mga dahon ng saging. Ang simpleng pagkilos na yon, ang pakikibahagi ng isang matagumpay na abogado sa pang-araw-araw na gawaing bahay, ay nagdulot ng isang matamis na kilig sa dibdib ni Faustina. Inayos ni Faustina ang kolyar ng polo ni Felimon. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang dumaan sa balat ng lalaki, nag-iiwan ng isang mainit at banayad na haplos. Tumigil si Felimon sa kanyang ginagawa at dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Faustina. Sa ilalim ng gintong liwanag ng dapit hapon, inilapit niya ang kanyang muka at banayad na isinandal ang kanyang noo sa noo ng babae. Ang amoy ng malinis na papel at kalinga mula kay Felimon ay humalo sa bango ng niyog at asukal sa loob ng kusina. Salamat sa pagpapatuloy sa akin sa buhay mo, Faustina. Hinding-hindi ko sasayangin ang tiwalang ibinigay mo. Ang bulong ni Felimon na puno ng katapatan. Napapikit si Faustina, ninanamnam ang bawat sandali ng kapayapaan at seguridad na matagal niyang pinangarap. Ang kwento ni Faustina ay hindi lamang kwento ng paghihiganti o pagkapanalo sa batas. Ito ay isang paalala para sa bawat babaeng nakikinig na ang tunay na katarungan ay ang pagbawi sa iyong sariling kaluluwa. Ang bawat sugat at paltos sa kanyang mga kamay ay naging mga dekorasyon ng kanyang tagumpay. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglalakad ang dalawa sa ilalim ng mga puno ng mangga, magkahawak kamay at may mga pusong puno ng pag-asa. Natagpuan na ni Faustina ang kanyang tahanan, hindi lamang sa 4 na sulok ng bahay na kahoy, kundi sa piling ng isang taong marunong magpahalaga sa bawat hibla ng kanyang pagkatao.